binibigay. Senyor Francisco! Senyor Francisco! ¿Por qué binibinigay? Hay una carta de la Rey de España. May liham galing sa hari ng Espanya? Sí, señor. Se dice que es una buena noticia. Sandali. Paano natutong mag-Espanyol ng isang Indyong katulad mo? Sa Google Translate, saka sa Duolingo. Kagagaling ko lang kasi, senyor, sa libro ng Noli Me Tangere. Kasi kahanto pa din si Ginoong Fidel. Tapos, kausap ko rin din kanina si Ginoong Ibarra saka si Maria Clara. Kaso senyor, hindi na ako makabalik-balik sa librong yun kasi tapos na ang mission ko doon. Hindi ko maintindihan ang iyong sinasambit, binibining Clyde. Tila ba ikaw ay wala na sa katinuan? Basta senyor, buksan mo na lang po iyang liha. Isa raw yung magandang balita. Uy! Ano ito? Lesson plan? Oo, senyor, yung pangatong bayaran. Ba't po kayo magagalit sa akin? At ano ito? Project-based learning approach? Oh, si senyor, iyan daw po yung makabagong pamamaraan ng pagtuturo kung saan yung guro nagbibigay ng isang tanong o problema at kailangan iyong bigyan ng solusyon ng mga estudyante para bang yung leksyon kinokonekta nila sa totoong nangyayari sa paligid nila. Mas epektibo raw kasi senyor kapag ganung paraan ng pagtuturo. At paano mo naman nalaman ang mga bagay na ito? Siyempre, senyor, tinuro sa amin yan ng kolehiyo ni Mang Bunyi. At saka ako yung gumawa nun. Ano ka mo? Senyor, nabasa ko yun sa mga pahayagan kanina. Mahilig din palang magbasa ang isang Indyong katulad mo. Nakapatuloy. O sige, maaari mo bang ipaliwanag sa akin to? Walang problema, senyor. Ako ba ang hinamon mo? Diyos ko, ba't naman kasi ako nag-time travel sa panahong ito? Ayan tuloy, napag-report ako ng wala sa oras. Pero ganito kasi yan, Senyor Francisco. Ang banghay-aralin na ito ay para sa mga grade 9 students na may asignaturang Social Studies. At ang topic ay Concept of Development o konsepto ng pag-unlad. Naku, napakahalaga ng topic na yan, senyor. Kasi kung alam mo lang, maraming bansa in the future na hirap paunlarin yung bansa nila. Mababasa dito, senyor, yung learning objectives. Yung mga bata mismo, kailangan nilang maunawaan ang konsepto ng pag-unlad. Sa pagtatapos ng leksyon, kailangan nilang ma-achieve itong mga learning outcomes kung tawagin. Una, kailangan nilang maipaliwanag ng malinaw yung kaibahan ng pagsulong sa pag-unlad. Sunod, kailangan nilang mahanapan ng sagot yung mga problema na hindi mahanap-hanapan ng solusyon ng mga namumuno sa ating gobyerno. Panghuli, senyor, kailangan nilang maipakita yung isang pangkatang proyekto na pinagplanuhan at ginawa nila bago pa man ituro ng guro yung topic patungkol sa konsepto ng pag-unlad. Sunod, senyor, yung prior knowledge. Madali na iyan Tatanungin lang ng teacher kung ano yung last topic. Sa teaching aid, sa tingin ko, senyor, kailangan ng wakasan ng pagiging makaluma ng mga guro sa panahong ito. At yun din kasi yung pinunta ko dito I have to change the learning approach of the students as well as yung approach ng teacher pagdating sa pagtuturo. Never mind. Basta iyan yung listahan, senyor. Papasahin ko pa ba? Hindi na, ang haba Advanced preparation na tayo. Sa advanced preparation naman ni teacher, since ito ay may approach na project-based learning, syempre magbibigay siya ng gawain, ng problema na kailangang matuklasan o bigyang solusyon ng mga estudyante para sila ditong mga investigador na
Para lubos na maintindihan yung buong kaso o krimen, kailangan nilang mangalap ng mga impormasyon o bumuo ng hypothesis. Siyempre may PowerPoint, may rubric at open-ended questions. Iyan, senyor, yung mga tanong na mas makapagpapalalim ng mga pinag-aralan nila. Itong banghay-aralin nga na ito, senyor, na may project-based learning approach, maraming kakayahang mahuhubog daw dito sa mga estudyante, gaya ng critical at creative thinking skills. Nababasa ko nga dito, senyor, unang-una, makakapukaw daw to ng interes sa mga estudyante pagdating sa pag-aaral ng konsepto ng pag-unlad. Pangalawa, matututo daw dito ang batang magrason o magdepensa ng sagot. Pangatlo, maipapaunawa o maipapaliwanag nila yung kanilang mga ideya sa kanilang mga kamag-aral. Pang-apat, maaanalisa nila yung mga problemang nangyayari sa paligid nila. Kumbaga pa dito, senyor, naiko-connecta nila sa outside world, ganun. Hindi sila nakakahon sa isang lugar. Dito, makikita nila na yung pinag-aaralan nila na topic nararanasan nila mismo sa lipunan nila. And last but not the least, senyor, dito sa last bullet na to, reflecting from experience. Sabi nga ho, senyor, ng kilala kong psychologist at American philosopher na si John Dewey, ang bata natututo sa mga bagay-bagay kung ito ay kanyang nararanasan. Learning by doing. Ibig sabihin lang yan, senyor. Mas longer ang knowledge retention, mas deeper ang comprehension kapag kinamitan natin ito ng project-based learning approach. Ito na nga, senyor. Itong banghay-aralin na ito ay merong 5 phases o 5 yugto. Sa phase 1, basta dyan ipapakilala yung bagong leksyon sa araw na iyon. Sa phase 2, daloy na ito ng talakayan. Kailangan magkaroon dyan ng debate kasi dyan dapat makikita yung galing ng bata sa pag-iisip at pagrarason. Sa phase 3, diyan na, senyor, ipepresenta yung proyekto ng mga bata. Sa phase 4, dito na yung sinabi ko kanina na open-ended questions. Dito mas palalalimin yung aralin. More on student-centered tayo dito. Less ang talk ni teacher mo. Mas marami yung pagkakataon dito na yung bata yung puro nagsasalita. And sa phase 5, dito na, senyor, magninilay-nilay yung mga estudyante. Matutuklasan nila na talagang connected yung topic sa real world. O, diba? Perfect. Yan na, senyor. Iyan na, Senyor Francisco, ang nilalaman ng banghay-aralin na ito. Excelente! Bravo! Ibig sabihin ba ng senyor? Maipapatupad na ito sa eskwelahang ito, senyor. Oo naman, aayusin ko din to ngayong araw. Salamat, senyor. Simula na ng aking misyon. Ano ba? Ano ba ginagawa mo? Ano ginawa mo? Pulutin mo. Ayoko. Pulutin mo. Ayoko. Pulutin mo. Todos ustedes campeones! Magsialis kayo ng upo! Nagdadabog ka ba, Lavinia? Di ba, Miss Minching? Si Sarah po kasi. Bakit ako? Ayusin mo lang upo mo, huwag kang buka-buka ka. Pasensya na po, Miss Minching. Ngayon, maglabas kayo ng inyong kwaderno at kopyahin nyo ang isusulat ko sa pizarra. Naintindihan ba? Naintindihan ko, ma'am. Sarah, bakit hindi mo kinokopya ang mga sinusulat ko? Maraming salamat po, Miss Kinship.
pwedeng magsabi kung ano ang iyong kailangan at hindi mo kailangan. Pero hindi niyo po ako naiintindihan, Miss Michi. Huwag kang atribida at hindi pa ako tapos. Huwag mong ipilit sa akin ang gusto mo, Sarah ko. At huwag mong ipagmalaki sa akin kung ano ka at sino ka. Wala akong pakialam kung anak ka na si Poncio Pilato. Sa eskwela dito, ako ang masusunod dahil ako ang batas dito. Naiintindihan mo ba? Buenos dias, Senyorita Minchin. Oh, buenos dias, Senyor Francisco. Ang aga-agay tila'y meron kang problema dito. Paano ko, senyor? Matigas ang ulo ng bago nating estudyante. Sino? Ito? Is there a problem, Senyorita? Yes, Senyor. Your way of teaching is too traditional. It's boring to just take a lecture. You can speak in English? Yes, Senyor. It's an honor to have you here, Senyorita. Gano'n naman pala, Miss Minchin. Ang bata ay masyadong matalino, lalo na sa wikang Ingles. Kailangan niya ng bagong paraan ng pagkatuto. Sakto, mayroong dalang bihang galing Espanya na tiyak na makakatulong sa'yo. Liham, galing Espanya. Banghay aralin. May ipapatupad mo ba ito sa susunod na araw, Senyorita Minchin? Es facile. Madali lang ito, Senyor Francisco. Akin itong ipapatupad at gagawin upang ituro muli ang leksyong ito. Iyan ang gusto ko sa iyo, Senyorita Minchin. Likas ang iyong talino. Ganun pa man, paalam na muna. Adios, Senyorita Minchin. Adios, Senyora. Muchas gracias.